So yan, ang dami na po ang mga nakaangat. Ayan, again, once na nagyelo ang mga lupa, so umaangat yung mga lupa dyan guys, at sinasama nila yung mga sibuyas. Hello guys, blessed morning po ulit sa inyong lahat. Andito ulit tayo sa property sa bundok. And today, silipin lang natin yung mga tanim natin ditong sibuyas at bawang. So it's been a while simula nung nasilip natin ng mga ito. Kaya ngayon, silipin lang natin ulit sila. Kamustahin natin ang itsura nila. So last na tinanim ko noong November, to wala na silang yung plastic or plastic mulch. And mula doon, yung pangatlo. Tapos, mula dito, pangatlo, mula kalahati, hanggang sa dulo. So, balik na rin ko lang ang camera guys at silipin natin ang mga tanim natin na sibuyas at bawang. So, before anything else, unahin ko ito. Nauna na natin itanim. This one. Tapos yung dalawa sa dulo. Then, later on, ito. Pero kalahati lang pala natin. Nakalimutan ko na meron pang bakante na kalahati. Tapos yung bawang. Then, yung isa doon. At ito. So, unahin natin silipin ang pinakahuli nating itinanim. So, ito yung last natin tinanim. And again, wala tong plastic mulching or mulch o yung plastic na cover sa garden bed, hindi katulad ng mga ito dahil hinabol lang natin to guys. So ito, angat lang natin, silipin natin ang loob. So ayan guys, so kung makikita nyo, okay naman sila, buhay naman, and kahit pa paano maganda naman ang itsura nila kahit hindi na natin sila nalagyan ng plastic dahil madalian na nga lang kasi ginawa natin yan. Diba? Okay naman sila. So, mula dito sa labas, kung titingnan natin, hindi ko lang sure kung kita sa camera or not, pero mula dito sa labas, okay naman kasi sila. So, hindi masyadong kita sa camera. Pero dito okay naman. Ayan guys, so okay naman sila. And kahit medyo tuyo yung ibabaw niyan, ito namamasa-masa yan dahil hindi na arawan. Pero ang ilalim niyan guys actually basa. So okay naman sila dito. Dito okay pa rin. So far so good. Lamig pa rin guys. Okay naman sila. Dito naman sa mga una nating tanim. Makita nyo guys, ayan. Ay, sorry, excuse me. Lamig, sinisipon ako. So okay naman sila. So okay pa rin sila dito guys, yung mga una natin tanim. Ito namang isa. Ayun, medyo yan, problema lang natin, umangat. Ayan, may mga nag-angatan dahil nag-iiyelo yung lupa niya sa sobrang lamig. So ayan, inangat yung ibang sibuyas. Yung pa oh. So kailangan natin ibalik lang yan. So madali lang yan guys. Angat lang natin to. Oy, shit. Gas. Yelo yung lupa. So again guys, yan. Tutuunan lang natin yan. Tatabunan. Nag-yelo kasi yung lupa niyan. Kaya umangat sila guys.
Ito mukhang patay na. So means matagal nang nakaangat yon. So yun ang magiging problema natin dito guys. Pag nag-i-yelo ang lupa, yung ibang mga tanim natin nag-aangatan. Inaangat ng yelo. So dito okay naman. So again, it's been a while simula nang chinek natin sila. So okay pa dito. Yan, meron lang mga lugar na yung napapansin ako wala na, patay na yung sibuyas. Bakante na yung butas o yung taniman. May mga ilan pero yun, wala na rin yung isang yung bakante na rin. Pero most of them andyan pa rin, buhay pa rin naman. So ito yung late na natin natanim, and again, natamnan ko to kalahati lang, tapos nakakalimutan ko. Yung kalahati pala bakante, nawala sa isipan ko. Kasi after ko taniman to, minadali ko ang paglalagay ng net. Ito guys, ang gaganda nila. So buhay na buhay naman sila. So again, minadali ko ang paglalagay ng net dito. Nawala sa isip ko na mula doon hanggang kalahati lang pala na taniman ko. So saan ba yun? Hindi ko na malaman kung saan ako nagdugtong. Kasi pare-pareho na silang masisigla. So again guys, sa yung mga sibuyas natin. So basta kalahati dito, wala pa palang tanim, nakalimutan ko guys. So itong isang to nakaangat din. Hindi siya doon kita. Ayan, nakaangat. So ilulubog ko lang yan guys. Buhay pa naman siya, kaya nga lang umangat yung sibuyas. Pag nag-i-yelo yung lupa, ito rin. So actually ang dami nakaangat. Ayusin ko lang to guys. Hindi natin pwedeng iwanan ng ganyan yan. Again, tutunan lang natin yan. Then tabunan ng lupa. Ito rin yung isang to nakaangat. So buhay pa naman sila kahit nakaangat. Kaya nga lang, pag pinagtagal natin yan, matutuyo yan unti-unti. Tapos mamamatay. Ito rin, angat. Ayun, dami pa nakaangat. Wait, meron pa ako nakita dito. Ito, nakaangat din. So dapat to actually tanggalin natin ang net at ayusin lahat yung mga nakaangat na yan. Kaya nga lang, sa ngayon wala pa akong oras. At hindi natin pwedeng iwanan na naka-totally angat pa rin yung net dahil malamig pa rin. Up to March, malamig pa rin dito guys. So, yung isang problema doon yung nasa kabilang side. Hindi ko abot dito. Okay. Ito, meron din mga nakaangat dito. Meron dito sa kabilang side. Okay. Balik natin itong
support niya. So liban lang tayo sa kabila guys. Uy. Samba. Ang sipon ko guys. Okay. Pa isa. So itong mga nag-aangatan na ito. Ay, sorry. Pasensya na guys sa yung sipon ko. Ang lamig kasi. Again, yung mga nag-aangatan na yan, ito na yung mga late na natin tinanim nung November, yung mga habol natin. Dahil yung mga nauna natin mga naitanim before, mga stable na yan, yung mga ugat niyan guys, nasa or nakakalat na sa ilalim. So hindi sila basta-basta maiaangat ng lamig or pag nag-iiyelo yung lupa. Ito kasi mga bago pa lang kaya inabot pa sila ng frost. Apektado pa sila. Pag nag-iiyelo yung lupa, umaangat pa sila. Okay, so again, check lang tayo. Mga nakaangat. Dami talaga nakaangat guys. Okay guys, so ayusin ko lang to. Tingnan ko yung mga nakaangat. Then, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Guys, ayan po. Pakita ko lang sa inyo, bahagi ko sa inyo. Ayan, ang dami po nag-aangatan sa mga sibuyas natin. Dahil po pag nag-iiyelo po yung lupa, yun po inaangat sila. So now, inaayos ko lang. Binabaon ko ulit sila. So buhay pa naman yung mga yan. So kailangan ko lang silang i-baon ulit. Ayan. Para hindi sila mamatay. Okay guys, so tulad po ng nabanggit ko, ang dami po sa sibuyas ko ang mga nag-angatan po ang mga punla ko. So, yun po, ang kadahilanan po niyan ay nag-iiyelo po kasi yung lupa sa sobrang lamig. So, umaangat yung mga lupa, sumasama syempre yung mga tinanim natin. So far, sa mga nakikita ko, ang affected lang ay yung mga late ko na tinanim noong January or last month. Kasi yung mga tinanim natin last year, mga stable na po ang ugat niyan, nakakalat na po, and medyo compact na po ang mga lupa niyan. Wherein itong mga tinanim ko last month lang, nung time na nagtanim ako, actually nag-iyayelo na po ang mga lupa niyan. Kaya yan, umangat pa po sila. So now, katatapos ko lang guys na ibaon ulit sila. And hopefully, maging maayos naman sila. So, pinakikita ko isa nakaangat doon. So, yung mga nauna natin tinanim, I think patay na siya. Tuyo na. So far, dito naman sa mga bawang natin, okay naman, masisigla. So, check ko lang tong isang garden bed na late na rin natin tinanim. So, I think, ayun, no, nakikita ko dito pa lang sa labas, marami rin mga nakaangat. So, ayusin ko lang din yan, guys. Then, pasok na tayo sa loob ng property. Okay, guys, so yan. Natabunan ko na yung mga nag-aangatan na sibuyas. Pero doon sa isang yon, yung tinanim din natin last month, doon may mga nakikita ko rin mga nakaangat. So, ayusin ko lang yon. Pero before that, pasilip ko lang sa inyo guys itong mga bawang natin. Ayan guys po yung mga tanim natin na bawang. And kung makikita nyo, magaganda po nila guys, oh. So masisigla ang mga bawang natin at malalaki na. So ang dami niya, no. Nasa 1,000 mahigit yan guys.
Okay guys, so ito pa po yung isang garden bed ng sibuyas na tinanim ko nung January or last month. So yan, kung makikita nyo po, magaganda po sila, buhay po, masisigla. So mula dito sa bukana, kung saan sila parating naaarawan, wala pong problema. Pero as we go, okay pa dito. Yan dito, meron ako nakikita mga umaangat. Yan guys. Yan pa. Yan meron din. So paunti-unti may mga lumalabas na mga umaangat. Yan. Then as we go pa, padami na po ng padami. So from here, ito yung from here, ito yung malilim or bihirang maarawan guys. So yan, ang dami na po ang mga nakaangat. Ayan, again, once na nag-yellow ang mga lupa, so umaangat yung mga lupa dyan guys, at sinasama nila yung mga sibuyas. So natutunaw din naman ulit yon yung mga lupa. Ang problema lang dito guys, kapag nag-yellow yung lupa, aangat yan unti-unti. So yung sibuyas umaangat kasama. So nagiging problema natin guys, kapag natunaw yung yellow, yung sibuyas na umangat, naiiwanan. So ayan, nakaganyan sila. Tumbahan sila tuloy. At mga nakaangat na ganyan. So okay, mga buhay naman sila. Kaya nga lang, kailangan natin silang tabunan ulit o ibaon ulit. Dahil kung hindi, unti-unti po silang mamatay. Ayan guys, tinanggal ko muna yung kulambo. Inangat ko muna para iayos ang pagkakalubog ulit ng mga sibuyas. Nung una kasi inaabot ko lang. Dahil akala ko konti lang, pero as it goes, nakikita ko sobra dami. And kabilaan, so mas mapapadali kung tatanggalin ko na yung kulambo. Then, iayos sila ng baon, sarado ko na lang ulit. So, again, yung mga nauna nating itinanim, so far wala namang problema. So, ito last month lang kasi natin na itanim. Kaya sila yung affected talaga pag nag-yellow yung lupa. Okay guys, so pasensya na, ang lakas ng hangin. Nagliliparan yung mga pollen ng mga pine trees. Kaya yung allergies nag-uumpisa na naman. Kapunsho ang tawag dito sa Japan. So, yan. Tapusin ko lang to guys, para makahabol pa tayo dun sa loob ng property.